Asan na naman kaya si Oscar? Tanghali na eh. Wala pa kaming pagkain. Nagugutom na yung anak ko. O Chanlin, baka nakita mo si Oscar. Kanina ko pa kasi siya inahanap eh. Tanghali na kasi. Wala pa kaming pagkain. Nagugutom na yung anak ko. Ang sabi niya, didiskarte lang daw siya ng pambili ng pagkain. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Mariel, pasensya ka na. Hindi ko pa siya nakikita eh. Pero bakit ganun siya? Alam naman niya may asawa at anak siya naghihintay. Kaya mo, pag nakita ko siya, sasabihin ko, hinahanap mo siya. Sige, salamat ah. Pero, kakapalan ko na yung mukha ko. Baka naman may extra ka dyan. Pahiramin mo muna ako. Tanghali na kasi. Ibibili ko lang ng pagkain namin. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nagkapera ako, ibabalik ko sa'yo agad. Ah, ganun ba Mariel? Sige, may pera ako dito. Kaso, puhunan ko to sa pang-makeup eh. Sige, paperamin kita. Sa makalawang araw ko pa naman to gagamitin eh. Pero, magkano bang hiramin mo Mariel? Kahit 500 lang. Sige, may pera ako dito. Huwag ka mag-alala. Kapag nagkapera ako agad, babayaran kita. Sige na, kumain na kayo na anak mo. Una na ako may pupuntahan pa kasi ako eh. Sige. Maraming salamat talaga dito, Chanlin ah. Buti na lang nakahiram ako ng pera kay Chanlin. May pambili na kami ng pagkain ng anak ko. Ito kasing si Oscar eh. Wala pa. Parang Oscar, may napapansin ako sa'yo. Ba't parang hindi na kita nakikita na mamasada ng tricycle? Eh pare, tinatamad na kasi ako mamasada ng tricycle. Napakahina kasi ng biyahe. Hindi katulad dati malakas. Alam mo pare, sa panahon ngayon, hindi na yung pwedeng tatamad-tamad. Dahil may anak ka na. Tignan mo ako, kahit nahihirapan ako sa trabaho ko, hindi ako tumitigil. Dahil may binubuhay akong anak. Eh pare, ano ang gagawin ko? Mamamasada ako. Ibang hina naman ang kita. Talo pa ako sa pagod eh. Eh pre, dapat nga eh. Nagtatrabaho na rin si Mariel. Medyo malaki na naman yung anak namin eh. Hindi yung puro ako. Pare, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Dapat tayo nagtatrabaho at hindi yung mga babae. Tsaka nagtataka ako sa'yo. Hindi ka naman dating ganyan eh. Dati nga kapag nagbabiyahe ka eh, parang ayaw mo nang tumigil dahil gusto mong kumita ng pera. Ano ba nangyayari sa'yo pare? Hoy Oscar, nandito ka lang pala. Ang sabi mo, didiskarte ka ng pera. Yung anak natin oh, kanina pa iyak ng iyak doon. Nagugutom na. Buti na lang nakita ko si Chanlin. Nakahiram ako ng pera. At may pambili na tayo ng pagkain. Samantalang ikaw, nandito ka lang pala. Parang wala kang pakialam sa amin ah. Mariel, pwede ba? Huwag mo akong pagsalita ng ganyan. Tsaka huwag mo ako sasabihan ng walang pakialam ah. Kung wala akong pakialam sa inyo, matagal ko na kayong iniwan. Tsaka nakadiskarte ka na pala ng pera eh. Hindi bili mo ng pagkain yan. Tsaka umuwi ka na. Susunod na lang ako. Kahit wag ka na umuwi. Pare nga pong, pasensya ka na. Pinakita ugali ni Mariel. Paano? Dito na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Diyan ka na pong. Ano ba nangyayari kay Oscar? Hindi naman dati ganyan yan eh. Kapal ng muka. Sabi, didiskarte ng pera. Nakatambay lang pala at nakikipagkwentuhan. Oh, Kumaring Mariel, bakit ang init ata ng ulo mo? May problema ka ba? Paano ba naman tong si Oscar? Nagugutom na kami ng anak niya. Ayaw pang kumilos. Ilang araw na siyang di nakakabiyay ng tricycle eh. Naubos na ngayon na ipon kong pera. Buti na lang nakita ko si Chanlin. Nakahiram ako sa kanya. Baka naman masama lang yung pakiramdam ni Oscar, kaya hindi siya nakakapagbiyahe ng tricycle. Eh di ba, masipag nga yun eh. Hindi nga yun tumitigil ng pagbabiyahe. Kumita lang ng pera. Ewan ko ba dun kung bakit nagkakaganon. Nito nga mga nakakaraang araw eh. Parang may napapansin ako. Lagi siyang tahimik at parang may iniisip. Mabuti ka pa nga eh. Masipag yung asawa mo at hindi kayo pinapabayaan ng anak mo. Samantalang yung si Oscar, parang wala nang pakialam sa amin. Ano ka ba naman Mariel? Hindi naman sa walang pakialam sa inyo. Ang mas maganda mong gawin yan, kausapin mo si Oscar. Baka naman kasi may problema siya na hindi niya sinasabi sa'yo. Sige Mariel, uwi na ako ah. Baka kasi umiiyak na yung anak ko eh. Sige, pero saan ka ba galing? Bumili lang ako nito oh. Pampalamig ng ulo. Una na ako ah.
Buti pa si kumaring Mary Joy. Nabibili niya yung gusto niya. Sipag kasi ng asawa niya eh. Samantalang yung asawa ko, parang walang pakialam sa amin. Boss, kung sana magagalit sasabihin ako. Bakit si Oscar pinapaboran mo? Eh gusto mo palang bumalik si Mary Joy. Boss, dapat siya pong pinapaboran mo, hindi sa Oscar. Igoy, nagbago na yung isip ko. Di ba nakasama ko na si Mary Joy dati? Gusto ko, bago naman, si Mariel ang target ko ngayon. Ano boss? Si Mariel ang target mo. Di ba masungit yun? Baka may hirapan tayo dun. Igoy, wala bang tiwala sa akin? Akong bahala. Ganyan na ganyan din si Mary Joy dati. Napakasungit. Bandang huli, bumigay din siya sa akin. Ganyan ang gagawin ko kay Mariel. Sige boss, pag nakuha mo si Mariel, bilib na talaga ako sa'yo. Siyempre naman, ako pa. Makukuha ko rin yun. Parating na si Oscar, asawa niya. Goy, Allen, pasensya na kayo Medyo natagalan ako. Yung asawa ko kasi, masyado mabunganga. Ayos lang yun, Oscar. Okay lang yun sa akin. Pero, kumusta naman yung niregalo ko sa'yo nakaraan? Nagustuhan mo ba? Oo, Allen. Nagustuhan ko. First time ko kasi. Ganun pala yung tama. Ang sarap-sarap. Pero Allen, baka naman may dala ka dyan. Ayaw-ayaw ka pa nung una. Pero magugustuhan mo rin pala eh. Oo, may dala ko dito. Marami ako nun. Yun naman pala, Allen eh. Baka naman pwede makahingi ako dyan. Oo naman, malakas ka naman sa akin oh. Ito, Ano na? Wow. Igoy, Ayos. saman mo na si Oscar. Doon kayo oh. Sige boss, tara na Oscar. Tara. Ayos. Kapag nahulog na yung loob mo sa akin, asawa mo naman ang tatargetin ko. Ayaw mo na. Sige. Isa mo naman. Yan. Bagal na ba? Ayos to. Sigurado ako. Makukuha ko rin si Mariel. Oscar, ano, nagustuhan mo ba? Siyempre naman, Allen. Buti naman, nagustuhan mo. Pag gusto mo ulit, huwag kang maya magsabi sa akin. Marami ako nun. Kaya tara na. Tara. Teka, si Oscar yun ah. Pero bakit kasama niya sila Allen? Ano kayang ginagawa nila? Mahal, nakita ko si Mariel kanina. Galit na galit siya kay Oscar. Wala na daw pakialam sa kanila. At pinapabayaan daw silang dalawa ng anak niya. Kaya nga, Mal, nag-aaway nga sila kanina. At mabuti na lang, nakautang si Mariel kay Charlene ng pera. At kaya nagkakaganon sa Oscar. Hindi naman siya ganun dati. Mahal, sa tingin ko, baka may problema lang yan si Oscar. Kaya siya nagkakaganyan. Hindi, Mal. Kahit may problema siya, dapat huwag niyang pabayaan yung pamilya niya. O sige, lalabas muna ako. Si Mal, hintayin na kita pagbalik mo ah. Para sabihin na tayo kumain. Sige, Mal. Yayag, nakita ko si Oscar. Kasamahan niya si Allen. Di ko ba alam kung ano yung ginagawa nila. Alam mo Chanlin, tataka na nga rin ako dyan kay Oscar. Masyadong nagiging dikit na siya kay Allen. Yayag, Chanlin, kayo pala. Alam nyo, may napapansin ako sa kaibigan natin si Oscar. Parang nag-iiba na siya. Kaya nga tol kahit ako rin, napapaisip na dyan. Masyadong nagiging madikit na siya kay Allen. Samantalang dati, tayo lagi ang kasama niya. Baka naman may sama ng loob sa inyong dalawa. O kaya may problema siya. Usapin niyo kaya siya. Pagkakatanda ko, nagkasagutan pa kami nun. Pero, ayos na naman kami. Baka ikaw naman tol, baka may galit sa'yo yun. Wala naman, tol. Kausap ko pa nga siya kanina eh. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit siya naging madikit agad kay Allen? Paano? Diyan muna kayo. Sige na. Tara, Chanlin.